Maya-maya pa ay binira na ng balasador ang kasunod na baraha. Dahan-dahan ay pinipintahan ng balasador ang kasunod na baraha na yun. Pagkaangat ng dulo ng baraha, muli ay lumabas ang dalawang guhit. At nang tuluyan ng ilabas ang baraha, ay napatalon kaming magpipinsan sapagkat Haring Kopas ang lumabas. Hindi ko na napigilan ng aking sarili at napasigaw na ako sa labis na tuwa. Ang balasador naman ay biglang nanlaki ang mga mata sapagkat hindi ito makapaniwala na iyon ang barahang lumabas. Hindi ko alam kung ano ang gusto niyang patamain. Subalit nung mga sandaling yun, ay siguradong hindi iyon ang inaakala niya. At Haring Kopas ang biglang lumabas. Gulat na gulat din ang mga taong naroroon. At hindi makapaniwala ang iba. Napaakap sa akin si Erning, si Pidoy, at si Tikyo. Nadali mo, Dolpo! Nakabawi ka! Ang galing mo! Sambit pa ni Tikyo. Nang bigla kong maalala ang ibiniling sa akin ng matandang lalaki na nagbigay ng berto na huwag lalagpas sa doble sa perang hawak namin ang aming mapapanalunan. Iyong tagabilang ng pera ay tila nag-alangan pang ibigay sa amin ang bayad. Ngunit kalaunan ay ibinigay na rin to sa amin. Kaagad namin itong binilang na magpipinsan. Ang napanalunan namin ay umabot ng 1,200 piso at 6 na po. Napakalaki ng pera niyon noong mga panahon na yun. Kaagad kong tinanong ang aking mga pinsan kung magkano ang perang dala-dala nila. Ako, ang dala ko kanina 200 piso. Sagot ni Pidoy. Ako din, 200 piso rin ang dala ko. Tugon pa ni Tikyo. Ako naman 150. Sagot pa ni Erning. At ako naman ay nasa 150 piso rin ang aking dala-dala. At nang pagsamasamahin ko yun, ay aabot ng 700 piso. At kapag dumoble yun, ay aabot ng 1,400. Dahil doon ay napabuntong hininga ako sapagkat hindi sumobra sa doble ang aming napanalunan. Tuwang-tuwa ako sa panalong yun. Kaagad ko nang pinagparte-parte sa aming magpipinsan ang kabuuan ng pera. Nang biglang nagtanong pa si Tikyo. Ano, Dolpo? Hindi pa ba tayo tataya? Mukhang maaga pa naman Sambit na ito. Hindi na, Tikyo. Uuwi na tayo. Hayaan mo na yan. Sambit ko. At sumang-ayon naman sa akin si Erning at si Pidoy. Kung ket wala ding nagawa pa si Tikyo. Kaagad na kaming lumabas ng pasugalan upang umuwi na. Ang karitela ni Armando ay hindi na namin nakita. Ngunit hindi na bale at maglalakad na lamang kami pauwi. Nang bigla na lamang may tumawag sa amin mula sa likuran. Pagkatingin namin, ay si Armando ito. Biglang bumulong sa akin si Erning. Tara na, Dolpo. Hayaan mo na yan. Magkasabot yan sila. Tama. Makikihati pa yun sa atin. Sambit pa sa akin ni Pidoy. Takbo na tayo, Dolpo. Tara na. Sigaw pa ni Tikyo.
Kung kaya't nagtatakbo kaming magpipinsan. At nang mapansin naming humahabol pa si Armando, ay lalo pa naming pinaspasan ang aming takbo. Bagamat halo-halong aking nararamdaman ng mga sandaling yun, mas nananaig pa rin ang tuwa sa pagkapanalo namin. Ngunit sa kalagitnaan ng aming pagtakbo, ay bigla kong naisip na baka maging dahon muli ang mga pera. Kung kaya't bigla akong napahinto sapagkat nais kong makasiguro. O bakit, Dolpo? Bakit tuminto ka? Biglang tanong sa akin ni Tikyo. Napahinto na rin sina Pidoy at Erning. Tingnan nyo nga ang dala-dala nyong pera. Yung napanalunan nyo kanina. Sambit ko kagad. At agad ko ring tiningnan ang aking lalagyanan. Kanya-kanya ng tingin sa kanilang mga lalagyan sina Erning, Pidoy at Tikyo. Pagkakuha nila sa kanilang mga pera, ay hinalikan pa ni Pidoy ang kanyang pera. Ang sarap sa pakaramdam ng panalong to! Sabay tawa ng malakas ni Tikyo. At ganun din si Pidoy. Binilang niya ang kanyang pera at sabay pasalamat. Maraming salamat sa panalo! At sinabayan pa ito ng halakhak ni Pidoy. Si Erning naman ay agad akong inakbayan at sabay sabing, ngayon alam nyo na, kapag si Dolpo ang nagsabi, talagang walang sablay. Banggit pa ni Erning na sinang-ayunan naman ni Pidoy at Tikyo. Natuwa ako para sa mga pinsan ko, sapagkat ang hawak-hawak nilang mga pera ay nanatiling pera at hindi naging dahon o kung ano paman. At ganun din ang bit-bit kong pera. Nananatili pa rin itong mga pera. Tara na! Baka abutan pa tayo ng Armando na yun! Sambit pa ni Tikyo. Kung kaya't nagpatuloy na kami sa pagtakbo pabalik sa aming baryo. At dahil dun, ay naisip ko na kung ano man ang ugnayan namin kay Armando, ay puputulin ko na. At iiwasan ko na rin ang magsugal. Sapagkat nagawa ko naman ang dapat namin gawin. At iyon ang matubos ang lupa kung saan naroroon ang aming kuhaan ng tubig. Natubos ko na yun sa pamamagitan ng premyo sa sugal. Kung kaya't mas makabubuti sigurong umiwas na ako sa sugal. Pagkadating sa amin, at nang masiguro naming wala nang humahabol sa amin, ay sinabi ko yun sa aking mga pinsan. Yung plano ko na umiwas na sa sugal. Ano ka mo, Dolpo? Ngayon pa nga lang tayo babawi. Ayaw ka na. Biglang sambit ni Tikyo. Nalatang hindi pabor sa aking kapasyan. Kaya nga, Dolpo. Yung nangyari kanina, ipangkaraniwan lamang yun. Wala yun. Huwag mo masyadong dibdibin yun. Dagdag pa ni Pidoy. Tama. Pangkaraniwan lamang na nangyayari yun sa ganun lugar. Ang mahalaga ay nananalo tayo. At isa pa, ngayon pa lamang tayo bumabawi. Sambit pa ni Tikyo. Kaya nga, tama si Tikyo. Isa pa, sayang naman ang swerte kung hahayaan mo lamang. Baka may dahilan kung bakit may swerte ka sa ganyan, Dolpo. At kung hindi mo gagamitin, ay sayang naman. At baka tuluyang bawiin sa iyo yan. Sambit pa ni Pidoy. Samot-saring panghihikayat ang ginawa ni na Tikyo at Pidoy sa akin upang kahit papano
ay mabago ko ang aking pasya. Subalit naisip ko na aanhin ko ang panalo kung hindi naman ako mapakali kagaya kanina. At ang mahirap pa, baka malagay ang aming buhay sa panganib. Mga bagay na tumatakbo sa aking isipan noong mga sandaling yun. Ngunit patuloy lamang sina Tikyo at Pidoy sa pagsasalita upang kahit papano'y mabago ang aking isipan. Dolpo! Pag-isipan mo munang maigi. Paano kung mangailangan ulit tayo ng malaking halagang pera? Saan tayo kukuha nun? Ha, Dolpo? Hindi ba't maituturing mong biyaya yan? Yung swerte mo na yan sa sugal. Kung hindi mo gagamitin, ay mababaliwala. Masasayang ang iyong swerte. Tama si Pidoy. Sambit pa ni Tikyo. Ngunit kahit ano pa ang sabihin nila Tikyo at Pidoy, ay buo na ang aking pasya. Iiwas na ako sa sugal. Alam kong hindi madali yun. Lalo pat dahil dito'y nakakahawa kami ng malalaking halaga ng pera. Habang patuloy sa pagkumbinsi sa akin sina Tikyo at Pidoy, si Erning naman ay tahimik lamang. At pakiwari ko'y taimtim na iniisip ang aking naging kapasyahan. Sa tingin ko, ay sapat na sa akin yun. At marami na sa akin ang perang napanalunan namin ngayon. At isa pa, mabubuhay naman kami sapagkat sapat ang aming pagkain mula sa aming mga tanim. At ang pinaka-importante talaga ay natubos na namin ang lupa. Habang nag-uusap-usap kaming magpipinsan, ay dumating naman si tatay. Mukhang mahalaga yung pinag-uusapan niyo bungad sa amin ni tatay. Magandang tanghali po, Chupando. Tugon naman nila Tikyo. Magandang tanghali po, Chupando. Dagdag pa ni Erning. Magandang tanghali naman. Kaya nga lamang huwag na ninyong idiin yung pangalan ko na Chupando. Huwag ganun. Chong Pando. Parang maganda pakinggan. Parang masagwa kasi pag mabilis Sugot naman ni tatay. Ay, ganun po ba? Magandang tanghali po, Chong Pando. Pag-uulit pa nila Tikyo. Iyan! Ganyan nga. Ganyan. Matanong ko nga. Ano ba yung pinag-uusapan ninyo at mukhang mahalaga? Tanong pa ni tatay. Ito po si Dolpo Ayaw na po kasing magsugal. Tugon pa ni Tikyo. Siyempre naman. Sino ba naman ang may gusto nun? Hindi ba? Mahapdi ang sugat. Kaya't kahit ako, ayaw ko yun. Sagot pa ni tatay. Chong, hindi po sugat. Sugal po. Yung parang laro na may halong pera. Sugal po, sugal. Paglilinaw pa ni Erning. Ay, sugal ba ka? Sugal pala Akala ko kung ano na. Siyempre naman. Alam niyo naman mga iyo, hindi magandang magumon kayo pagdating sa sugal. Hindi maganda yan. Tugon pa ni tatay. Nang maya-maya pa, ay may nakita si tatay na mga pinamili ko bago kami umuwi ng bahay. Ano ba yung mga nakalagay sa sako na yan? Tanong pa ni tatay. Tay,
Mga pinamili ko po. Mga karne po. At mga prutas. At mga iba pa po nating pangangailangan. Sagot ko. Ay, ganun ba? Napakarami naman ang pinamili mo, Dolpo. Parang panghanda na yan sa piyesta. Sagot pa ni tatay. Chong, mawalang galang na po. Pero yung pinambili po dyan ni Dolpo, galing po yan sa sugal, sapagkat nanalo po kami. Sagot pa ni Tikyo. Ay, ganun pa. Alam mo, Dolpo, hindi naman talaga masama ang magsugal. Kung hindi mo naman talaga dadalasan at hindi ka magugumon, minsan maganda din niyang pagsusugal. Teka, kukuhanin ko na nga ang sako na yan at dadalhin ko na sa loob. Sagot pa ni tatay. At sabay buhat sa sako na pinamili ko at saka umalis na at nagtungo na sa aming bahay. Patuloy pa rin sa pagkumbinsi sa akin ng aking mga pinsan. Subalit hindi pa rin nagbabago ang aking pasya. Kinabukasan, at kagaya nga ng aking nasabi, ay pinanindigan ko ang aking naging pasya. Buong araw ay naglagi lamang ako sa bukid. Nagbungkal ng mga lupa at nag-asikaso ng mga alagang hayop. Para sa akin, ay maayos naman ang buhay namin nito. Simple at malayo sa gulo. At isa pa, may naitabi naman na akong pera. Makalipas pa ang ilang araw, ay nagtungo sa aming bahay si Chong Doring. Siya ang kapatid ni tatay. Narinig ko na lamang na tinatawag ako ni tatay. Dolpo! Halika nga. Naririto ang iyong Chong Doring. Yung Chong Doring mo. At ikaw ata ang sadya. Sambit pa ni tatay. Opo, tay. Sandali lamang po. Sagot ko. Maapo ka muna, Doring. Teka, ano ba ang iyong sadya kay Dolpo? Narinig ko pang tanong ni tatay kay Chong Doring. May hilingin sana akong tulong kay Dolpo, Manong. Nasisiguro kong malaki ang maitutulong ni Dolpo sa akin. Rinig ko pang sambit ni Chong Doring. Wala na. Pinakain na sa baboy. Dapat ay kanina ka pa nagpunta. Tuwing umaga kasi, pinapakain namin ng totong sa baboy. Sambit pa ni tatay. Manong, hindi totong. Tulong. Yun ang ihingi ko kay Dolpo. Hihingi ako ng tulong. Paglilinaw pa ni Chong Doring. Tulong ba ka mo? Hindi mo kasi nililinaw Akala ko tuloy totong. O siya, maiwan muna kita. At may aasikasuhin pa ako. Sambit pa ni tatay. At saka na nag-ayos ng kanyang lulutuin. Sa mga tiyuhin ko, ay isa si Chong Doring sa pinakamapagkakatiwalaan. At isa rin siya sa madalas naming lapitan. Lalo na kapag kami ay nangangailangan ng tulong. Hindi lamang kami, maging ang iba pa naming kaanak. Ganyan ka maaasahan yan si Chong Doring. At talagang napakabuti ng kalooban. Ilang sandali pa, ay hinarap ko na din si Chong Doring. Chong, magandang umaga po. At napasyal po kayo. Bungad ko. Magandang umaga naman sa iyo, Dolpo. Pasensya ka na kung naabala kita. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Naririto ako upang humingi sana ng iyong tulong
Sambit pa ni Chong Doring. Sige po, Chong. Ano po ba yun? Sagot ko. Sa dinami-rami ng naitulong sa amin ni Chong Doring, ay ito na ang pagkakataon ko na kahit papano ay makaganti sa kanyang kabutihang loob. Nang maya-maya pa'y nagpatuloy pa sa pagsasalita si Chong Doring. Ang totoo niyan, Dolpo, ang hinihingi kong tulong ay hindi para sa akin, kundi para sa aking kaibigan. Siya ang ihihingi ko ng tulong. Ang totoo pa niyan malaki ang utang na loob ko sa tao na iyon. At isa rin siya sa mga mabubuti kong kaibigan. Kaya nga lamang, sa pagkakataong ito, ay siya ang nangangailangan ng tulong. Kaya nga lamang, ay hindi sapat ang aking kakayahan upang siya ang matulungan. Alam kong ikaw ang makakatulong sa kanya, Dolpo. Sambit pa ni Chong Doring. Ganun po ba, Chong? Sige po. Gagawin ko pong aking makakaya. Basta't makatulong po ako sa inyo. Ano po bang tulong ang nais niyo, Chong? Tugon ko naman. Dolpo, maidagdag ko nga lamang, ha? Nalaman ko kasi sa mga pinsan mo na ang lapit ng swerte sa'yo. Lalo na pagdating sa sugal. Yung tipong nagpapanalo ka palagi sa may sugal. Nabalitaan ko din na kaya natin natubos ang lupang nakasangla ay dahil sa'yo. Dahil sa panalo mo sa sugal. Hindi ba, Dolpo? Tanong pa ni Chong Doring. Opo, Chong. Pero baka naswertehan lang po ako. Baka nakachamba lamang po. Sagot ko naman. Iyan ang ihihingi ko ng pabor, Dolpo. Ang matulungan mo ang kaibigan ko na yun. Sapagkat sa tingin niya, iyan na lamang ang kanyang pag-asa. Ang manalo sa sugal. Ang katotohanan pa niyan na isang lana niya ang kanyang sakahan, maging ang kanyang tirahan. Nagawa niya yun nung nagkasakit ang kanyang anak. Naisanla niya ang lahat para sa kanyang anak. Sambit pa ni Chong. Bagamat na ipangako ko sa sarili ko na hindi na ako magsusugal pang muli. Kaya nga lamang ay hindi ko naman mahindian si Chong Doring. Ito pa lamang ang unang pagkakataon na hihingi siya ng tulong sa akin. At ito pa lamang din ang pagkakataon na kahit papano ay makakabawi ako sa mga naitulong sa amin ni Chong Doring. At isa pa, ay nabagabag ang aking damdamin sa ikinuwento na yun ni Chong tungkol sa kanyang kaibigan. Sige po, Chong. Tutulungan ko po ang iyong kaibigan. Sagot ko na lamang. Maraming salamat sa iyo, Dolpo. Maraming salamat. Sinasabi ko na nga ba't may ginintuan kang puso talaga, Dolpo. Sagot pa ni Chong Doring. Walang anuman po, Chong. Saka, wala pa naman po eh. Kung tutuusin po wala pa po akong naitutulong. Saka, maaari ko po bang makilala ang kaibigan nyo na yun? Tanong ko. Ay, yun lamang ba? Ay, sige. Halika. Naroroon siya sa aking bahay. At sinabi kong, antayin na lamang ako doon. Sapagkat,
Ang sabi ko susubukan muna kitang kausapin upang hindi ka mabigla. Sambit pa ni Chong. At hindi na kami nag-aksepa ng oras. At kaagad na kaming pumunta kina Chong Doring. Habang patungo kina Chong, ay nakita pa kami ni Erning. Uy, Dolpo! Saan kayo pupunta? Sama ako! Sambit pa ni Erning. At sumama sa amin si Erning habang patungo kami kina Chong Doring. Ilang sandali pa ay natanaw naman namin sina Pidoy at Tikyo. Uy! Saan kayo pupunta? Sama kami riyan! Kaagad na sambit ni Tikyo. Kaagad nang sumunod sa amin sina Tikyo at Pidoy. At maya-maya pa ay natatanaw na namin ang bahay ni Chong Doring. Sandali lamang, Dolpo. At tatawagin ko lamang ang aking kaibigan. Sambit pa ni Chong Doring. At saka na ito umalis. Ano bang gagawin mo dito, Dolpo, kay na Chong Doring? Tanong sa akin ni Erning. Ako naman ay hindi ko pa masabi kina Erning na nabali ko na agad ang pangako ko sa aking sarili na hindi na ako magsusugal pa. Bagamat hindi ko na yun matutupad, ngunit ayaw ko munang ipaalam kina Erning, lalo pat naririto sina Tikyo at Pidoy. Nang maya-maya pa ay lumabas ng muli si Chong Doring. Dolpo! Halika! Ito na nga pala't ipapakilala ko na ang aking kaibigan. Ilang sandali pa ay lumabas na ng pintuan ng bahay ni Chong Doring ang kanyang kaibigan. Pagkakita ko'y napamulagat ang aking mata. At maging sina Erning, Tikyo at Pidoy. At sabay-sabay pa kaming napasambit. Armando! Sabay-sabay pa kaming magpipinsan na napasambit sa pangalan ni Armando. Armando? Anong ginagawa mo dito? Biglang sambit ni Erning. Kaya nga, anong ginagawa mo dito? Dagdag pa ni Tikyo. Paanong nangyaring nakapunta siya dito? Sambit pa ni Pidoy. Ako naman ay wala na akong masabi pa sapagkat nasabi na lahat ng aking mga pinsan. Ngunit kagaya nila ay hindi rin ako makapaniwala na ang taong iniiwasan ko simula nung mga nakaraang araw ay nasa harapan namin at kakilala pa ni Chong Doring. At hindi lamang basta kakilala. Pinatuloy ito ni Chong Doring sa kanyang pamamahay na ang ibig sabihin ay malapit siya sa taong ito. Nang maya-maya pa ay nagsalita na si Chong Doring. Ay, mukhang hindi ko na yata kailangang ipakilala kayo sa isa't isa. Mukhang magkakakilala na pala kayo. Sambit pa ni Chong Doring. Chong Doring, paano mo nakilala ang tao niyan? Biglang tanong naman ni Erning. Kaya nga po, Chong Doring. Kamakilan lamang ay hinahabol kami niyan. Dagdag pa ni Tikyo. Tama. At may kasama pa siyang isang lalaki.
Sambit pang muli ni Pidoy. Nang biglang magsalita si Armando. Ay, magpapaliwanag ako. Huwag niyo muna sana akong husgahan. Ipapaliwanag ko ang aking sarili. Sambit pa ni Armando. Nang muling magsalita si Chong Doring. Nako, mukhang tama nga ang hinala ko. At magkakakilala na nga kayo. Kaya nga lamang, ay mukhang may gusot sa pagitan ninyo. Sinasabi ko na nga ba eh. Sa sugal yan ano? Sambit pa ni Chong Doring habang pangiti-ngiti pa ito. Kakilala mo ba yan, Chong? Tanong pa ni Erning. Para po kasing may masama siyang binabalak sa amin. Yung lalo na kay Dolpo. Dagdag pa ni Erning. Nang muling biglang sumagot si Armando. Nako, nagkakamali kayo. Nagkakamali kayo. Mali kayo ng hinala. Biglang sagot ni Armando. Baka nagkakamali lamang kayo ng paghinala. Sambit pa ni Armando. Bakit bigla kayong nawala nung isang araw sa may pasugalan? Sagot pa ni Tikyo. At maliban pa dun, parang may pinaplano kayong hindi maganda kasama yung lalaki niyon. Dagdag pa ni Pidoy. Tama. Yung lalaking kasama mo, parang kasabot mo yun. Dagdag pa muli ni Erning. Ako naman ay hindi na nagsalita pa. Ngunit sumasang-ayon ako sa mga sinabi ng mga pinsan ko patungkol kay Armando. Nako! Sandali lamang. Ipagpaumanin ninyo. Ngunit, hayaan niyo muna ako makapagpaliwanag. Sambit pa ni Armando. Siya nga naman. Hayaan muna nating makapagpaliwanag si Armando. Sambit pa ni Chong Doring. Sa tanong mo kanina, Erning, kung kakilala ko ba ang taong ito? Ang kasagutan ko ay, oo, kakilala ko siya. At hindi lamang basta kakilala. Isa ito sa malapit kong kaibigan. Siya si Armando. Katunayan ay isa siya sa maraming naitulong sa akin. At hindi lamang sa akin. Maging dito sa ating lugar. Dito mismo, sa ating pamilya. Sambit pa ni Chong Doring. Hindi ko na lamang iisa-isahin ang kanyang mga naitulong. Sapagkat hindi naman iyon ang ating pag-uusapan. Matagal ko nang kakilala si Armando. Ang totoo niya na nasabi ko na rin ito kay Dolpo kanina. Ngunit para sa inyong kaalaman, ay muli ko itong sasambitin. Pagpapaliwanag pa ni Chong Doring. Naririto si Armando sapagkat humihingi siya ng tulong sa akin. Ang totoo pa niya ay may malaking suliraning kinakaharap si Armando sa ngayon. Ang kanyang sakahan ay nakasangla at kung hindi matutubos sa taktang oras, ay kukuhain na sa kanya. Sa dahilang nagkasakit ang kanyang anak. Kaya siya napilitang isangla iyon. Sa kabutihang palad naman, ay gumaling ang kanyang anak at ngayon ay maayos na at nagpapagaling na. Iyon nga lamang,
ay parang hindi na niya matutubos ang sakahan. Kung kaya't ang naisip niyang paraan para matubos yun ay sa pamamagitan ng sugal. Sambit pa ni Chong Doring. Nang maipaliwanag yun ni Chong Doring, ay kahit papano ay nahimasmasan ng aking mga pinsan. Yung kaninang may pagka-agresibong pag-uugali ay kahit papano ay nabawasan. Subalit ang aming pagdududa ay hindi agad-agad mawawala. Nagpatuloy pa sa pagsasalita si Armando. Tama ang sinabi ni Doring. Tama ang sinabi niya. Nangailangan talaga ako ng malaking halaga ng pera. Kaya ako nagawa yun. At ngayon, ay naghahanap muli ako ng malaking halaga ng pera upang mabawi naman ang aming sakahan. Kung kaya't doon ko naisip ang magsugal. Itinaya ko kung ano pa ang natitira kong pera sa pag-asang mananalo at makakabawi. Para matuluyan ng mabawi ang lupang nakasanla. Kaya nga lamang ay hindi ako pinalad. Sambit pa ni Armando. Kung totoo ang sinasabi mo, bakit si Dolpo ang nilapitan mo at hindi ang ibang nagsusugal? Tanong pa ni Erning. Tama, bakit nga naman si Dolpo? Bakit hindi ako? O kaya si Tikyo? O kaya si Erning? Sambit pa ni Pidoy. Tama nga naman, bakit si Dolpo? Dagdag pa ni Tikyo. Tama nga naman ang aking mga pamangkin. Bakit nga naman si Dolpo? Sa dinami-rami na nagsusugal. Bakit nga naman si Dolpo? Biglang tanong naman ni Chong Doring. Ganito yan, Doring. Nung mga panahon na yun, ay halos ilang linggo na akong nagsusugal sa pasugalan niyan. At kada araw ko nun, ay laging talo. Mananalo ng konti. Subalit uuwi pa din akong talo. Nakakabawi-bawi din naman ako, ngunit lamang pa din ang talo. At sa araw-araw yun. Nung mga araw na yun, ay halos namumukaan ko na yung mga palaging naroroon. Pamilyar na ang mukha nila sa akin. Mga pang ilang linggo ko na dun, ay saka dumating ang grupo ng yung mga pamangkin. Yan sila. Sina Dolpo. Noong unay hindi ko naman talaga sila pinapansin. At kagaya lamang din ng pangkaraniwang nagsusugal. Kaya nga lamang, nagulat ako nung unang beses na tumaya si Dolpo sa sakla. Sapagkat sa iisang baraha lamang siya tumaya. Kaiba sa mga diskarte ng mga sugarol na naroroon. At kabilang na rin ako. Sa loob-loob ko, ay ang lakas ng loob ng batang ito. Sapagkat isang baraha lang nakataya. At itinodo pang tayang 10 piso. Kasunod pa nun, ay binalasan na ang baraha. At biglang nanalo nga si Dolpo, yung napili niyang baraha. Ngunit naisip ko na, maaaring nakatsamba lang din si Dolpo. Baka nakaswerte lamang.
Kung sa bagay, kapag baguhan ka sa sugal, ay madalas ganun. At sa isip-isip ko pa, na kapag tumayato ulit, ay tiyak, mahahamiga na ito. Yun yung mga nasa isip ko nun. Kaya nga lamang, ay matapos manalo nila Dolpo nun, ay hindi na ito tumaya pa at umuwi na. Kaya naisip ko na parang may kakaiba. Kaya naisip ko na may kakaiba diyan sa pamangkin mo. Kinabukasan nun, ay nakita ko na naman ang grupo ng iyong pamangkin. Sa isip-isip ko, ay ito ang grupo ng mga kabataan na nagsugal kahapon. Nagmatsyag muli ako. At ganun muli ang ginawa. Sa iisang baraha lang din ang tinayaan sa sakla. At napansin ko pa na pinagsama-sama nila ang kanilang mga pera. At ipinagkatiwala lamang kay Dolpo. Ang lahat ng iyon ay itinodo naman ni Dolpo sa isang baraha lamang na kagayang-kagaya kahapon. Dahil doon ay naglakas loob ako na tumaya din sa kung saan tumaya si Dolpo. Sa isip-isip ko ay kung swerte ang mga batang ito, sapagkat baguhan sa sugal ay makikisabay ako sa kanilang swerte. Kung kaya't tumaya rin ako dun. Nang ilang sandali pa ay panalo muli ang tinayaan ni Dolpo. Tuwang-tuwa ako nun. At alam mo ba, Doring, noong mga sandaling yun, ay yun lamang ako nanalo. Simula nung nagsugal ako dun, yun ang unang pagkakataong nanalo ko. Yun bang umuwi ako ng hindi talo o bawi lamang? Kung di, panalo talaga ako. At simula nun ay tila nabigyan muli ako ng pag-asa. Nabuhayan ako ng loob. Sa mga sumunod na araw na pagsusugal ko dun, ay palihim ko nang inaabangan ng grupo ng iyong mga pamangkin, Doring. At paunti-unti kong nabubuo rin ang pangtubos ko ng lupa. Bagamat hindi ko pa nabubuo ang kabuoang halaga ng pangtubos sa lupa. Kaya nga lamang, ay nakaramdam din ako ng hiya. Hiya para sa mga pamangkin mo, diyang kina Dolpo. Sapagkat ako'y nakikinabang sa inyong swerte. Samantalang kayo ay wala man lamang nakukuhang pakonsuelo mula sa akin. At dahil doon ay sinundan ko na kayo. Sinundan ko kayo pa uwi. Habang papunta pa lamang, isa ko pa lamang napag-alaman. Nakabaryo niyo pala si Doring. Noong mga sandaling yun ay hindi ko pa alam na magkakaanak kayo. Dahil doon ay napadaan na ako kay Doring. At saka ako nagtanong. At doon ko nga nakumpirma na kayo nga yun. At kaanak niyo si Doring. Doon na ako naglakas loob na alokin kayo, lalo na si Dolpo, na ako na ang mamumuhunan. At pagkadating sa premyo, ay maghati tayo. Ginawa ko yun ay bilang pasasalamat sa inyo. Sambit pa ni Armando. Kaming mga naroroon ay nakikinig lamang sa sinabing iyon ni Armando. At maging si Chong Doring ay napapatango na lamang sa mga sinabi ni Armando.
na parang sumasang-ayon ito sa kanyang sinabi. Ngayon lamang din nalaman ang mga binanggit na yun ni Armando. At kahit papano, ay humuhupa na at nag-iiba na rin ang pagkakakilala ko sa kanya kalaunan. Subalit mayroon pa akong mga katanungan. Ngunit kaya nga lamang, ay hindi ko alam kung maaari ko na itong itanong ngayon. Nagdadalawang isip pa akong itanong yun, sapagkat baka mabunyag din ang aking inililihim na bertod. Nang biglang magsalita naman si Erning. Kung totoo nga yung sinasabi mo, Armando, bakit ganun ang nangyari nung nakaraan sa sugalan? Bakit bigla kang nawala? Isa pa, parang may binabala kayong hindi maganda. Lalo nung kasama mong lalaki. Tanong pa ni Erning. Tama si Erning. Dagdag pa ni Tikyo at Pidoy. Dahil doon ay nagsalita muli si Armando. Ay, si Luis bang tinutukoy mo, Erning? Tanong pa ni Armando. Ang totoo niyan ay si Luis ang taong pinagkakautangan ko. Sa kanya nakasangla ang aking lupa. Madalas din kasi siyang magsugal dun. At nung minsang nagkita kami dun, ay nagtanong siya kung sino ang aking kasama. Kung kaya't sinabi kong kayo ang aking mga kasama. Yung mga pangyayaring yun, na parang naiwanan ko kayo, ay hindi akong may kagustuhan nun. Si Luis ang may kapasyahan nun. At dahil bilang malaki ang pagkakautang ko sa kanya, ay wala akong magawa kung di ang sumunod na lamang sa kanya. Kung meron man kayong napapansin na kahina-hinala sa aking mga ikinikilos, ay humihingi na ako ng patawad. Humihingi ako ng paumanhin. Tugon pa ni Armando. At kasabay nun ay lumuhod ito na parang nagmamakaawa sa amin habang humihingi ng tawad. Kami naman ay nabigla. At yung kaninang mga may halong pagngingit-ngit na tanong ni Erning ay napawi na kaagad nung makitang tiklop tuhod na humingi ng paumanhin si Armando. Maging sina Tikyo at Pidoy ay nakaramdam ng habag sa ginawa na yun ni Armando. Noong mga sandaling yun, ay gustong gusto ko pang itanong na kung may nalalaman ba ang kasama niyang si Luis sa taglay kong bertud. Sapagkat napansin ko yun na nung naroroon ang Luis na yun sa mesa, ay hindi kami nananalo. Iyon ang gustong gusto kong itanong kay Armando. Subalit parang hindi ko ito maaaring itanong nang basta-basta. At lalong mahahalata nila, lalo na ng aking mga pinsan, na nagtataglay nga ako ng bertud sa sugal. Agad na pinatayo ng mga pinsan ko si Armando. Hindi naman bato ang aming puso, lalo na't pag nakakitang may naglulumuhod sa aming harapan. Ilang sandali pa'y nagsalita pang muli si Armando. Ako'y naparito sapagkat humingi talaga ako ng tulong kay Doring. At talagang kinapalan ko na ang aking hapog upang makausap kayo, lalo ka na Dolpo. Sapagkat ang katotohanan yan, inong mga nakaraang araw na hindi ko kayo napagkikita sa sugalan, ay nagsunod-sunod na rin ang aking talo.
Bagamat nakaipon na ako, ngunit hindi pa yun sasapat upang pangtubo sa lupa. At dahil sa nagtatatalo pa ako na itong mga nakaraang araw, ay lalo pa itong nabawasan. Kaya, ito ako ngayon. At talagang inalis ko ng aking hiya. At humingi talaga ako ng tulong kay Doring. Ang totoo pa niyan, kinausap na ako ni Luis. Binigyan na lamang ako ng hanggang sa linggo. At kung hindi ko pa mababayaran ng pagkakasanla ng lupa, ay kukuhain niya na raw ito sa amin. Kung kaya't ang ginawa ko muli akong bumalik sa pasugalan upang sumubok. Kaya nga lamang, ay hindi ako sinuwerte. At lalo lamang kaming nalubog. Kaya, nakikusap ako sa inyo. Lalo na sa Dolpo. Humihingi ako ng tulong hanggang sa matubos lamang ang aking sakahan. Parang awa mo na. Maluha-luha pang sambit ni Armando. Dahil dun, ay nagkatinginan kaming mga magpipinsan. At maya-maya pa'y bumulong sa akin si Erning. Anong masasabi mo, Dolpo? Tanong sa akin ni Erning. Kung ako yan, Dolpo, hindi ako maniniwala. Sambit pa ni Erning. Ako din. Kung ako niyan magsasating ang kawali na lamang ako. At ako'y magsasawalang kibo. Dagdag pa ni Tikyo. Tama. Huwag mong pansinin, Dolpo. Hayaan mo siya. Kahit pa kaibigan siya ni Chong Doring. Sambit pa ni Pidoy. Habang iniisip ko ang mga sinabi ng aking mga pinsan, ang hindi alam ng aking mga pinsan ay nakakompromisa na ako kay Chong Doring. Natutulungan ko ang kanyang kaibigan. Subalit, nananatili lamang akong tahimik. Magandang araw po. Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Obit. At eto na po ang pagpapatuloy ng kwento ni Dolfo at ng kanyang bertud sa sugal. 18 tagpo. Pakinggan natin. Humingi ng paumanhin sa amin si Armando at tiklop tuhod itong nakiusap at humingi ng tulong sa amin, partikular na sa akin, upang tulungan siya sa kanyang kinakaharap na suliranin. Dahil doon ay nagkatinginan kami mga magpipinsan. At maya-maya pa ay bumulong sa akin si Erning. Anong masasabi mo, Dolfo? Tanong ni Erning. Kung ako yan, Dolfo, hindi ako maniniwala. Sambit pa ni Erning. Ako din. Kung ako yan magsasating ang kawali ako. At ako'y magsasawa ng kibo. Dagdag pa ni Tikyo. Tama. Huwag mong pansinin, Dolfo. Hayaan mo siya. Kahit pa kaibigan siya ni Chong Doring. Sambit pa ni Pidoy. Habang iniisip ko ang mga sinabi ng aking mga pinsan, ang hindi alam ng aking mga pinsan
ay nakakompromiso na ako kay Chong Doring. Natutulungan ko ang kanyang kaibigan. Subalit nananatili lamang akong tahimik. Nung mga sandaling yun, aaminin ko, ay naging padalos-dalos ako sa naging pasya ko nung una kong nakausap si Chong Doring. Nagpadala agad ako sa kagustuhan kong masuklian ang aming utang na loob sa kanya. Ngunit huli ko nang malaman na ang tutulungan pa lang yun ay para kay Armando. Subalit kung papakinggang maigi, ay nasa hindi magandang sitwasyon naman talaga si Armando at may malaking suliraning kinakaharap. Bagamat nagsabi na ako nung mga nakaraang araw pa, napuputulin ko ng anumang ugnayan namin kay Armando. Ngunit sa pagkakataong ito, nananaig naman sa akin ang awa. Hindi lang para sa kanya, kung hindi para sa kanyang mga anak at pamilya. At nung mga nagpapanalo rin kami sa may sugal nung mga nakaraan, na mula naman sa pera niya na pinangpuhunan namin, ay malaking tulong talaga yun sa amin. At malaki ang naidagdag nun sa pangtubos namin ng lupa. Nung mga sandaling yun ay inaabangan ng aking mga pinsan ng aking kapasyan, lalo na si Armando at maging si Chong Doring, kung kaya't nagdesisyon na ako. Ilang sandali pa'y nagsalita na rin ako. Kung ganun sige, tutulungan kita Armando. Sambit ko. Ano? Dolpo, nababaliw ka na ba? Biglang sambit nila Tikyo. Kaya nga Dolpo, baka nilinin lang ka lamang yan. Sambit pa ni Pidoy. Maya-maya ay nagsalita na rin si Erning. Sigurado ka na ba dyan, Dolpo? Baka nagiging padalos-dalos ka lamang. Sambit pa ni Erning. At saka, paano mo masasabing totoo nga ang pinagsasabi niya? Sambit pa ni Tikyo, na medyo pabulong naman upang hindi marinig ni Ratyo Doring. Nasabi ko na lamang na, noong mga panahong walang nagtiwala sa atin, ay pinagkatiwalaan tayo ni Armando. Ngayon naman, may pagkakataon tayong maibalik ang tiwalang yun, ay huwag din nating sayangin. Bagkus ay gamitin natin upang makagawa rin tayo ng kabutihan sa kanya. Sambit ko na lamang. At nang marinig yun ni Tikyo, ay bahagya itong natahimik. Ngunit bukod dun, ay may mga dahilan pa ako kung bakit umuo ako na tulungan si Armando. Isa sa mga dahilan ko ay nakapag-iwan na kasi ako ng salita kay Chong Doring. Bukod pa dun, ay malaki din naman talaga ang naitulong sa amin ni Armando habang lumilikom kami ng pambayad pantubos ng lupa. Bukod pa riyan, ay hindi naman siguro luluhod yung tao sa aming harapan kung hindi totoo ang kanyang sinasabi. Hindi rin naman niya siguro isusuko ang kanyang dangal at magmamakaawa kung sugal lang talaga ang kanyang habol. Mga bagay na dahilan ko kung bakit ako pumayag na tulungan si Armando. Napaiyak naman si Armando nung marinig ang aking tugon at abot-abot ang pasasalamat ang kanyang sinabi. Ngunit agad ko naman ang sinundan ang aking sinabi na yun. Kaya lamang Armando, ang pagtulong ko sa iyo ay may kahalong kondisyon. Sambit ko. Ano ang kondisyon mo, Dolpo? Tanong naman ni Armando. Ang kondisyon ko ay gagawin lamang natin to hanggang sa makuha mong muli ang iyong sakahan.
Bukod pa dun, ay ako ang masusunod kung kailan tayo magsusugal. Ako ang kinakailangan magpasya. Sambit ko pa. Oo naman, Dolpo. Ikaw ang bahala. Ikaw ang masusunod. Ikaw ang magpapasya. Tugon pa ni Armando. Na sinang-ayunan din naman ni Chong Doring. Ang mga pinsan ko naman ay hati ang mga reaksyon. Tahimik lang naman sila. Subalit kita ko ng iba rito ay hindi pabor sa aking pasya. Nang maya-maya pa, biglang bumulong naman sa akin si Erning. Dolpo, idagdag mo pa na. Dapat wala doon yung Luis. O kung naroroon, ay hindi tayo doon magsusugal. Bulong pa ni Erning. Tama yun. Mukhang may hindi magandang binabalak yung tao na yun eh. Sambit pa ni Tikyo. Buti na lamang at naisip yun ng aking mga pinsan, sapagkat kamuntikan ko na yung makakaligtaan. Isa yan sa mga agam-agam ko. Yan si Luis. Hindi ko alam kung may nalalaman ba siya tungkol sa aking bertud, o kung wala naman, baka nagtataglay naman siya ng pangkontra. Hindi ko din maipaliwanag ito. Subalit mas maiging ang wala ang Luis na yan, na kung saan kami magsusugal. Dahil doon ay nagsalita akong muli. Armando, meron pa pala akong karagdagang kondisyon. Isasama ko din sa mga kondisyon na kinakailangan na wala dun si Luis at hindi mo siya kasama. At kung naroroon man siya, ay hindi tayo din magsusugal. Sambit ko pa. Areglado, Dolpo. Areglado yan. Tugon naman ni Armando. Nung mga sandaling yun ay nakuha ko na rin ang suporta ng aking mga pinsan. Bagamat hindi pa sila tuluyang sumasang-ayon, ay sinuportahan naman nila ang aking kapasyahan. Ilang sandali pa'y nagsalita pang muli si Armando. Dolpo, huwag kang maglala. Ganun pa rin ang ating magiging usapan. Kung papayag ka, ako ang maglalabas ng pera. At kung gusto mo hati pa rin tayo sa mapapanalunan ko. Hanggang sa matubos ko ang lupang nakasangla. Sambit pa ni Armando. Sa sinabing iyon ni Armando, ay pumayag ako. At bilang patunay, ay nagkamayan kami ni Armando sa harapan ni Chong Doring at ng aking mga pinsan bilang sila ang mga saksi. Doon ka na rin inalam na kung magkakaano pa ba ang bubunain niyang halaga upang matubos na ang lupa. Ang kubuang babayaran ko pa ay halagang 4,000 piso. Sagot ni Armando. Ano ka mo? 4,000 piso? Napasigaw si Tikyo pagkadinig nun. 4,000? Bakit napakalaki naman yata? Tanong pa ni Erning. Laki nga ang halaga nun ah. Bakit umabot sa ganun? Tanong pa ni Chong Doring. Dahil doon ay nagsalita pang muli si Armando. Ang totoo niyan ay nasa halagang 2,000 lamang sana ang nahiram kong lupa. At yun naman talaga ang natanggap kong halaga ng 1 lako ang lupa kay Luis. Kaya lamang, inung babayaran ko na yung kalahati lang muna, ay hindi yun tinanggap ni Luis. At ayon sa kanya, ay hindi na raw yun ang halaga. Nadagdagan na daw ito sapagkat hindi ko natubos sa bilang ng araw na itinakda. At yung halaga ng pera ay lumaki na raw.
Imbes na 2,000 piso, ay naging 4,000 piso na raw, ayon kay Luis. Paglalahad pa ni Armando. Napakagulang naman pala niyang Luis na yan. Hindi to tama, biglang sambit pa ni Erning. Hindi maaari yung ganyan. Panluloko niya ang ginagawa niya, sambit pa ni Pidoy. Ilang sandali pa'y nagsalita pang muli si Armando. Ang totoo niyan eh, bago ko kuhain ang pera mula kay Luis, ay meron kaming kasunduan. At naisulat yun sa isang papel. At nung ipakita niya nga sa akin ang papel, ay naroroon nga ito sa kasunduan na kung hindi ko mababayaran ang halaga sa takdang panahon, ay madodoble ang halaga ng aking mababayaran. At kung hindi pa rin mababayaran, ay tuluyan na ito mapapa sa kanya. Nagkaroon din siguro ako ng pagkukulang, sapagkat nung kailangan na kailangan ko na ng pera, ay hindi ko na masyadong inintindi pa kung anong nakasaad sa may kasulatan. Kung ket pagkukulang yun mula sa aking panig, sambit pa ni Armando. Dahil dun, ay wala na rin kaming nagawa pa, sapagkat nakasaad pala yun sa kanilang kasunduan. Wala na kaming magagawa pa kundi gawin na lamang ang aming makakaya upang maabot ang perang kinakailangan. Ngunit may naitabi pa naman akong 700 piso, sambit pa ni Armando. Noong nagkasunod-sunod kasi ang aking talo, ay nabawasan ang aking pera, at iyan na lamang ang natira, sambit pa ni Armando. At kagaya ng nabanggit ko ng mga nakaraan, noong mga panahon na yun, ang ganyang halaga ng pera ay napakalaki na, at hindi maituturing na basta-basta lamang. Masasabi na ngang nakaaangat sa buhay kung may ganyan kang halaga ng pera. Ngunit sa laki din ng kinakailangang bayaran ni Armando, ay tila baliwala ang ganyang kalaking perang hawak niya. Yung kadinang pagkainis ko kay Armando ay napalitan na ng pagkaawa. At ganun din ang mga pinsan ko. Bagamat naiinis sila kanina, ngayon ay halos pare-parehas na kami ng nararamdaman. Kinabukasan ay simula na ng usapan namin ni Armando. Pagkatapos ng tanghalian, ay naririyan na si Armando. May daladalang kabayo at karitela. At kagaya rin ng dati, ang magiging kasama ko ay sina Erning, Tikyo at si Pidoy. Ngunit bago pa kami umalis, ay muli kong sinigurado ang ibinigay sa akin na bertud sa sugal. Palihim akong nagtungo sa aming likuran, at nang masiguro kong ako lamang ang naroroon, ay kaagad kong sinilip ang kawayan na may lamang tubig, na kung saan naroroon ko nakita ang puting isda. Pagkasilip ko, ay naroroon pa rin ang mahiwagang bagay na yun. At tila lumaki na ito ng bahagya. Matapos kong tingnan, ay bumalik na ako sa harap ng aming bahay kasama ng aking mga pinsan. Hindi na kami nag-aaksepa ng panahon at nagtungo na agad kami sa isang pamilyar na lugar. Ang pasugalan sa may kabilang baryo. Subalit bago kami pumasok, ay muling nagsalita si Tikyo.
Sigurado ka ba, Armando, na wala dito si Luis? Tanong pa ni Tikyo. Para makasigurado tayo, ititingnan muna natin bago tayo gumawa ng kahit na anong hakbang. Sambit pa ni Armando, na sinang-ayon na naman naming lahat. Pumasok nga kami at pasimpleng nagmanman sa paligid at tiningnan kung naroroon nga ba si Luis. Lumipas ang lagpas 10 minuto kakatingin sa paligid at wala akong napansin sa paligid na kagaya o kamukha ni Luis. Maya-maya pa'y nagsipagbalikan ang mga pinsan ko. Dolpo, wala dito. Wala si Luis. Sambit pa ni Arning at ganun din sina Tikyo at Pidoy. Ilang sandali pa ay iniabot na sa akin ni Armando ang perang ipangsusugal namin. Hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa at tinungo na namin ang mesa ng sakla, sapagkat ito ang mesang may pinakamaraming tao sa pasugalang ito, sapagkat mabilisan din ang pera dito. Malakihan din kaagad ang panalo, depende sa taya. Ngunit bago ako sumalang ay kaagad kong isinaalang-alang ang paalala sa akin ng matandang lalaki na kinakailangang hindi lalagpas ng doble ang mapapanalunan namin kumpara sa hawak namin nung una. Pagkalapit ko pa lamang sa mesa na yun, ay napatingin na agad sa akin ang balasador. At tila nakilala niya ako mula nung huli kong punta rito. Sa pagkakaalam ko, ang balasador na ito ay isa sa pinakamahusay sa lugar namin, sapagkat may kakayahan nitong palabasin ang mga barahang kanyang nanaisin. Kaya niyang patamain ang barahang gusto niyang lumabas. Pinakiramdaman ko muna ang mga nakalatag na baraha. At saka huminga ng malalim. Ilang sandali pa ay nagpasya na ako. Sa may haring kopas ako tataya. Unang salang pa lamang ay kaagad itiniya ko na ang 2 piso. Kaagad. Napatingin ang mga nasa mesa sa akin. At muling napatingin ang balasador. At maging ang bangka ay napatingin. Nagsipagbakasan din ang mga pinsan ko sa kung saan ako tumaya. Ngunit bago pa yun, ay agad ko na silang sinabihan na huwag isagad ang dala nilang pera. Magkano bang dala-dala mong pera? Tanong ko kay Tikyo. 100 piso ang aking dala. Sambit ni Tikyo. Mabuti yan. Kung ganun, ay halagang 5 piso lamang ang iyong itaya. Sambit ko. Bakit naman ganun? Biglang tanong naman ni Tikyo. Nakitang-kita na. Atat na atat ng tumudo ng taya. Ganun talaga. Ganun talaga yung Tikyo. Sumunod ka na lang kay Dolpo. Bulong pa ni Pidoy. Kung kaya't wala nang nagawa pa si Tikyo, kundi sumunod na lamang. At maging sila Pidoy, ay tinanong ko muna sila kung magkano ang kanilang mga dalang pera. Hanggat maaari, ang itaya lamang nila ay nasa halagang 5 piso lamang. Sumang-ayon naman sa akin ang mga pinsan ko. Ilang sandali pa'y sisimulan na ang laro. Pagkabira ng baraha, unang barahang lumabas ay sa bastos. Alas na bastos. Malayo sa barahang natayaan namin. Subalit marami naman ang natuwa sa tingin ko nung lumabas ang bastos na baraha.
sapagkat marami ang nakataya dun. Iyon nga lamang ay nananatiling ang taya namin ang pinakamataas ng mga sandaling yun. Sunod na barahang lumabas ay oros. Oros na may bilang na 5. Malayo pa rin sa barahang tinian namin. Kasunod na pinintang baraha ay lumabas naman ang alas na kopas. Kapares yun ang napili kong baraha. At isa na lamang ay tatama na kami. Ngunit mukhang kampante ang balasador. At mukhang ibang baraha ang kanyang palalabasin. Maya-maya pa'y pinintahan pang muli ang baraha. Pagkabunot nito, ay lumabas ang bastos na baraha. Bastos na may bilang na 4. Iyon ang lumabas. Kasunod na pinintahan na baraha, ay bastos muli na baraha ang lumabas. Kung kaya't muli itong naglikha ng ingay sa aming mesa. Umuugong na ang bulong-bulungan sa paligid. Nang tuluyan ng ilabas ang baraha, ay sotang bastos ito. Ang sota ay maikukumpara sa barahang jack kumpara sa ordinaryong baraha. Sa isip-isip ko, ay mukhang patatamain talaga ng balasador ang baraha na bastos. Ilang sandali pa, ay muling pinantahan ng baraha. Pagkalabas ng baraha, ay haring kopas ang lumabas. Napatalon si Armando sa tuwa. Hindi nito napigilan ang mapasigaw. At maging ng mga pinsan ko, nagsisigaw ang mga ito. Bigla namang napatingin sa aming gaway ang balasador. Tila gulat na alas na kopas ang lumabas. Ang bangka naman ay napatingin naman sa balasador. At tila hindi rin ito inaasahan na iyong baraha namin ang lalabas. Pagkabigay ng pera sa amin, ay kagad na akong nilapitan ni Tikyo upang umuwi na. Nang magsabi ako na, "Mamaya na, taya pa tayo ng isa pa," sambit ko. Nagulat si Tikyo, ngunit sumambulat naman ang mga ngiti sa kanilang mga muka. "Oh, sige pa! Isa pa! Isa pa, Dolpo! Taya pa tayo!" Sagot pa ni Tikyo. At sa isip-isip ko rin, ay kaya pang itaya ito ng isa pang laban. Sumenyas na ako ng isa pa. At muling binalasan na ang mga baraha. Nang ilatag na ang mga baraha, pumili ako ng tatayaan. Tumaya ako sa bastos. Alas na bastos ang tinian ko. At kagaya kanina, ang itinaya kong halaga ay 20 piso. Nagsipagbakasan muli ang mga pinsan ko ng kanilang mga tigli 5 piso. Kasunod nun, ay naghudyat na ang balasador na sisimulan na ang sakla. Unang barahang lumabas ay sa kopas. Muli ay naglikha ito ng bulong-bulungan sa paligid. Ngunit nung ilang sandali pa, ay bigla akong napatingin sa paligid. Pagkatingin ko, ay nakita ko na naroroon na si Luis at tila nanonood din. Kasunod pa nun, ay tumingin din ito sa akin. Napakiwaring alam niya na nakatingin din ako sa kanya.
Pagkabigay ng pera sa amin, ay kaagad na akong nilapitan ni Tikyo upang umuwi na kami. Nang bigla akong magsabi, "Mamaya na. Taya pa tayo ng isa pa." Sambit ko. Nagulat si Tikyo ngunit sumambulat naman ang mga ngiti sa kanilang mga mukha. "Oh, sige be, sige, isa pa, taya pa tayo." Sambit pa ni Tikyo. Sa isip-isip ko, ay kaya pang itaya ito ng isa pang laban. Sumenyas ako ng isa pa. At muling binalasa ang mga baraha. Nang ilatag na ang mga baraha, ay saka pumili na ako ng tatayaan. Pinakiramdaman ko muli ang mga baraha at kung ano ang sa tingin ko nalalabas, yun lamang ang aking tatayaan. Tumaya ako sa barahang bastos. Alas na bastos ang tinian ko at kagaya kanina, itinaya ko ang buong 20 piso. Nagsipagbakasan naman muli ang mga pinsan ko ng kanilang mga tagli-5 piso. Kasunod nun ay nagsenyas na ang balasador na bibirahin na ang mga baraha. Unang barahang lumabas ay sa kopas. Ilang sandali pa ay bigla naman akong napatingin sa paligid. Pakiramdam ko kasi parang may nakatingin din sa akin. Pagkatingin ko, ay nakita ko na naroon si Luis. At tila nanonood din. At ilang sandali pa'y tumingin din ito sa akin na pakiwari kong alam niyang nakatingin din ako. Bigla akong kinalabit ng mga pinsan ko. Dolpo, tingnan mo." Biglang bulong sa akin ni Tikyo at sabay nguso sa direksyon ni Luis. At ganun din ang ginawa ng aking mga pinsan. Biglang nakaramdam ng pangamba ang mga ito. "Dolpo, paano na yan? Nakabalasan ng mga baraha." Sambit pa ni Ernie. "Paano na yan?" Dagdag pa ni Pidoy. Nung mga sandaling yun, ay nilakasan ko ang aking loob. Bagamat ramdam ko ang pangamba ng aking mga pinsan, ako naman ay hindi ako nakakaramdam ng ni isang takot. At lalo ko pa nga nilakasan ang aking loob. Hayaan nyo na lamang. Maniwala kayo. Mananalo tayo rito. Bigla akong sambit. Hindi ko din alam. Ngunit nung mga sandaling yun ay parang lalong lumakas talaga ang aking loob. At hindi talaga ako nakakaramdam ng kahit na anong kaba. Hindi kagaya nung nakaraan. Muling pinintahan ng mga baraha. Ilang sandali pa ay lumabas ang kopas. Kopas na may bilang 5. Malayo pa rin sa tinayaan kong baraha. Sunod na pinintahan ay lumabas naman ang oros. Alas na oros ang lumabas. Halos magpalakpakan yung mga naroroon sapagkat maraming nakataya sa baraha na yun. Ilang sandali pa'y puminta ulit ng baraha ang balasador. Kasunod na baraha ay isa muling oros. Sota na oros. Halos magpalakpakan muli ang mga taong nakataya sa barahan niyon. Noong mga sandaling yun, ay nararamdaman ko na ang oros ang nais patamain ng balasador.
Ngunit buo pa din ang paniniwala ko sa bertud na taglay ko. Maya-maya pa'y bumulong muli sa akin si Erning. Dolpo, napapansin mo ba? Mukhang oros yung palalabasin. Sambit pa nito. Kaya nga. Tapos dumating pa yung Luis. Dagdag pa ni Tikyo. Kaya nga, mukhang alanganin na yung barahan natin. Dagdag muli ni Pidoy. Ako naman ay pinakikinggan ko lamang sila. Ngunit hindi pa rin ako natitinag. At sa kabila ng mga pinagsasabi nila Tikyo, Erning at Pidoy, ay hindi pa rin ako nakakaramdam ng pag-aalinlangan. Buo ang aking tiwala sa aking tinayaan. Kasunod na baraha ay biglang lumabas ang Kopas. Haring Kopas. Na malayo pa din sa barahang tinayaan ko. Pinintahan muli ang mga baraha. Sunod na barahang lumabas ay espada na alas. Mukhang malabo talagang lumabas ang aming mga baraha. At kasunod nun ay tumingin muli sa amin si Luis. Ngunit hindi ko na lamang yun pinansin. Ang mga pinsan ko ng mga sandaling yun ay puno na ng pag-aalinlangan. Hindi na alam kung mananalo pa kami. Ngunit hindi pa rin ako nawawalan ng loob. Dito ko malalaman kung meron ng pangontra si Luis o wala. Kasunod nun ay pinintahan muli ng Balasador ang baraha. Nang biglang lumabas ang bastos, biglang nabuhayan ng loob ang mga pinsan ko ng mga sandaling yun. Muli ay napatingin ang Balasador sa akin pagkalabas ng barahang bastos. Maging si Luis ay tumingin sa aming gawi. Ngunit bahagya pa itong ngumisi. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin nun. Ngunit hinayaan ko na lamang. Pinintahan muli ng Balasador ang susunod na baraha. Kasunod nun ay lumabas ang oros. Oros na may bilang na 4. Napapamura na sina Erning nung lumabas ang mga barahang yun. Mukhang hindi talaga pinapatamang barahan natin. Bulong pa sa akin ni Erning. Tuma ka, Erning. Tingnan mo yung Luis yun, oh. Ngumingisi-ngisi pa yung Luis. Tingnan mo. Sambit pa ni Tikyo. Muli ay tumingin sa aming gawi si Luis. At ngumingisi nga ito, kagaya ng pagkakabanggit ni Tikyo. Nagmuestra muli ang Balasador. At pipintahan na ang kasunod na baraha. Ilang sandali pa. Unti-unti nang binubunat ang baraha. Unti-unti nang sumisilip. Nang biglang lumabas ang haring bastos, sigawan ng mga pinsan ko at maging ako ay napasigaw na rin. Panalo kami. Gulat na gulat ang Balasador at maging ang bangka. Hindi makapaniwala sa naging resulta. Nang mapadako naman ang tingin ko sa gawin ni Luis, ay wala na ito sa kanyang pwesto. Maya-maya pa ay nasa likuran na namin si Armando at tuwang-tuwa din. Sapagkat ang laki ng panalo namin. Halos na doble ang perang hawak ni Armando nung araw na yun. At ang kabuang pera na babayaran ni Armando ay lagpas kalahati na lamang ang bubunuin. Kung kaya't tuwang-tuwa din kami, maging na mga pinsan ko, sa panalo na yun. At syempre ang mga pinsan ko, umuwi ring panalo.
Matapos yun ay nag-aya na akong umuwi. Kinahapunan pa lamang ay may nagtungo na agad sa aming bahay. "Dolpo! Dolpo! Naririyan ba si Dolpo, Manong?" Rinig ko mula sa loob ng aming bahay. Nasa boses pa lamang ay tingin ko ay isa sa mga tiyuhin ko. "Oy, bakit, Ingo? Ano bang atin?" Rinig ko na sagot ni tatay. "Manong, si Dolpo ba naririyan? Balita ako kasi nanalo si Dolpo kanina." Tanong pa ni Tio Ingo. "Ano ka mo? Bakit mamamalo? Walang iyang batang yan ah. Bakit siya mamamalo?" Tugon pa ni tatay. "Manong, hindi na malo. Ibig kong sabihin panalo. Nanalo. Panalo siya. Nagkaroon siya ng maraming pera." Paglilinaw pa ni Tiyong Ingo. Si Tiyong Ingo ay kapatid din ni tatay na mas nakababata. At malaki ang kanilang agwat ng edad. Kung minsan pa nga ay napagkakamalang tatay nila yan, si tatay, sa ganung kadahilan. Si Tiyong Ingo ay isa din sa mahilig sa sugal. Pakiwari nga namin ay isa siya sa mga tiyuhin namin na nag-impluwensya sa amin na magsugal. Ngunit sa kabila ng pagsusugal niya ni Tiyong Ingo, ay siya ang madalas magbigay sa amin ng baon nung nag-aaral pa kami. Hindi lamang ako, maging sa mga pinsan ko pa. Lalo na kapag nananalo siya. "Ay, ganun ba? Hindi ko pa nakikita si Dolpo eh. Baka hindi pa nakakauwi." Sambit pa ni tatay. Na totoo naman, sapagkat mas nauna akong dumating kay tatay at hindi pa nga kami nagkikita nung araw na yun. Hindi na rin muna ako umalis, sapagkat totoo naman na panalo kami. Ngunit hindi ko pera ang ipinangtaya nun. Ngunit dahil panalo nga kami, ay nabigyan ako ng parte ni Armando, kagaya ng aming napagkasunduan. Noong mga sandaling yun ay palihim muna akong nagtungo sa likod bahay upang silipin ang kawayan na lagayan ng tubig. Muli ko yung sinilip at tiningnan kong naroroon yung puting isda. Nagpasalamat ako sa panalo. Nagpasalamat ako sa biyaya. At tila natutuwa at lalong lumiksi pa ang puting isda na yun sa loob ng kawayan. Maya-maya pa'y lumabas na rin ako. Pagkakita pa lamang sa akin ni Tiyong Ingo, ay napasigaw na ito. "Dolpo! Ang paborito kong pamangkin! Ang pinakamabait kong pamangkin! At mapagbigay! At magandang lalaki! Kagaya ko!" Sigaw pa ni Tiyong Ingo. Dahan-dahan ka dyan sa pananalita mo ha. Anong sinasabi mo dyan? Kapag magandang lalaki, siyempre saan pa magmamana? Di sa akin. Sambit naman ni tatay. At habang nag-uusap ang magkapatid, ay dumukot na ako ng pera mula sa aking bulsa at binigyan ko ng balato si Tiyong Ingo at ganun din si tatay. Pinagbibigyan ko sila ng tig-5 piso. Abot-abot ang ngiti ni ng tatay at Tiyong Ingo. Tuwang-tuwa sa aking ibinigay. Maya-maya pa'y nagsalita si Tiyong. "Alam mo ba, Dolpo? Bantog na bantog ang iyong pangalan sa kabilang baryo. Halos pataubin mo raw ang bangka." Sambit pa ni Tiyong Ingo. Nang biglang sumigaw naman si tatay. "Dolpo! Sinasabi ko na sa iyo Huwag na huwag mong gagawin yun. At makakadisgrasya ka ng tao. Hindi ka namin pinalaki ng ganyan ng nanay mo." Biglang sambit ni tatay. "Manong, anong sinasabi mo? Bakit ganyan ang sinasabi mo?" Kagad naman na tanong ni Tiyong Ingo. Bakit hindi ako magsasalita ng ganon?
Itinawag ni Dolpo ang bangka. Malulunod ang mga sakay nun. Tugon pa ni tatay. Ay, Manong, hindi ganun ang ibig sabihin nun. Ang ibig sabihin nun ay halos maubos ang puhunan ng bangka dahil sa panalo ni Dolpo. Pagpapaliwanag naman ni Chong. Yun naman pala ang ibig sabihin nun eh. Hindi mo naman kasi agad nilinaw. Akala ko kung ano na. Sambit pa ni tatay. Iyong pagtungo namin sa pasugalan na yun kanina at pagtaya namin ng magkakasunod na ganun kalalaki ay lingid sa aming kaalaman kanina na naging usap-usapan pala at umabot ang balitang yun hanggang sa aming baryo. Ilang sandali pa ay nagsalita si Chong Ingo. Dolpo, kung gusto mo, ay sumama naman bukas. Meron tupadang magaganap bukas. At ang tupada na yun ay idadaos dyan lamang sa ating baryo. Ngunit, maraming dadayo. Mga mapepera. Mga malalakas din tumaya. Baka gusto mo lamang. Sambit pa ni Chong. Ganun po ba? Pag-iisipan ko po muna, Chong. Baka din po kasi may pupuntahan na kaming iba bukas. Sagot ko pa. Matapos makauwi ni Chong Ingo, ay saka naman nagsipagdatingan ang mga pinsan ko. At nasabi ko ang binanggit na yun ni Chong Ingo. Tama yan, Dolpo. Nabalitaan ko nga din yan. At maraming dadayo. Sambit pa ni Tikyo. Kaya nga lamang hindi naman tayo magaling sa sabong. Hindi nga tayo marunong tumingin ng manok Sambit pa ni Erning. Wag mo nang problemahin yun. Sa pagkilatis ng manok, si Tikyo ang bahala. Ngunit sa pagtaya, si Dolpo nang bahala dyan. Siya ang nakakaalam. Tama. Maiba naman tayo. Hindi yung puro sakla. Saka para maiwasan na rin natin yung Luis na yun. Sambit pa ni Pidoy. Tama. Pagsang-ayon pang muli ni Tikyo. Kaya lamang, wala tayong manok. Anong ilalaban natin? Tanong pa ni Erning. Di pupusta lamang tayo kahit wala tayong dala. At kung paano tayo pupusta, si Dolpo nang nakakaalam dun. Dagdag pa ni Tikyo. Lahat kaming magpipinsan ay sumang-ayon. Nasubukan muna namin ang sabong. Kung ganun, kinakailangan natin puntahan si Armando. Nang higit na mas maaga sapagkat baka magtungo siya rito mga tanghali na. At sa malamang itapos na ang tupada nun. Sambit pa ni Erning. Tama ka, Erning. Puntahan natin siya ng maaga pa lamang. Teka, sino ba nakakalam ng bahay ni Armando? Tanong pa ni Tikyo. Sino pa ba? Hindi si Chong Doring. Doon tayo magpasama. Sambit naman ni Pidoy. At iyon nga ang ginawa namin. Kinabukasan, pabukang liwayway pa lamang ay nagyakag na kami. At matapos naming puntahan si Chong Doring, ay kaagad na kaming nagtungo sa bahay nila Armando. At kagaya nga ng pagkakalahad ni Chong Doring, sa kabilang baryo din ito nakatira. Ngunit hindi naman ito ganun kalayo kumpara sa iba naming pinagsusugalan. Papunta pa lamang kami, ay kita na agad namin ang bahay nila Armando. Tama nga ang kasabihan na maililihi mo ang yaman, subalit hindi ang kahirapan. Tama si Chong Doring. Kitang-kita mo sa pamumuhay nila Armando na nasa gitna ito ng dinadanas na suliranin. Dala nga nang nakasangla ang malaking bahagi ng kanilang lupa. Ang anak naman niya ay maayos-ayos na ngunit patuloy pa rin nagpapagaling.
At hindi lamang ako ang nakaramdam nun, maging ang aking mga pinsan. Maya-maya pa'y tinawag na namin si Armando. Ilang sandali lamang ay lumabas na si Armando. Magandang umaga sa inyo. Mukhang napaaga ata kayo ah. Ano bang atin? Bungad sa amin ni Armando. Armando, magandang umaga rin. Magkakaroon kasi ng topada dun sa aming baryo. Naisip namin na isa din yun sa paraan para makalikom tayo ng sapat na salapi upang matubos ang iyong lupa. At sa tingin namin ay maaga gaganapin ang topada. Kaya kami naparito. Sambit ko. Ganun ba? Sige. Teka, magpapaalam lamang muna ako sa aking asawa. Sambit pa ni Armando. Matapos yun, ay hindi na kami nag-aksepa ng panahon at agad naming tinungo kung saan magaganap ang topada. Patungo pa lamang dun, ay mararamdaman mo na. Kita ng ibang mga sabongerong naglalakad patungo sa topada. Ang iba'y may mga bitbit pa na kanya-kanyang mga panabong. Hanggang sa nakita namin ang umpukan ng mga kalalakihan na sinasabayan pa ng hiyawan. Palakas na ng palakas. Habang papalapit kami. Ito na, naririto na tayo. Sambit pa ni Tikyo. Ako naman ay ayos lamang ako. At kagaya dati, ay hindi ako nakakaramdam ng kahit na anong kaba. Mukhang mainit na ang laban, sapagkat kabi-kabilaan na ang mga humihiyaw at sumisenyas ng pusta. Maya-maya pa'y iniabot na sa akin ni Armando ang pera. Ilang sandali pa, ay si TQ na ang kumikilati sa mga manok. Mukhang maganda yung talisain na yun ah. Tingin mo, Dolpo? Tanong pa sa akin ni TQ. Nang maya-maya pa, ay bigla akong kinilabit ni Erning. Bakit? Tanong ko. Tingnan mo, Dolpo. Tingnan mo. Sambit pa ni Erning. Pagkatingin namin, ay nasa may ruweda si Luis.